Sa ilan po nating mga naman ng mga balita, nagpapatay ng automatic o nagpatay ng automatic identification system AIS ang Chinese vessel na namataan sa Catanduanes para hindi umano matunto ng otoridad. Hindi ho dapat ginagawa ito. Lalo na kung nasa bagay kayo ng karagatan at malapit kayo sa isang may tuturing na mga territorial water, dapat yan po'y nakabukas. Pero bago natin ituloy yan, natin po kausapin dahil nasa linya na ho natin ang direktor ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, si Attorney Jay Batumbakal. Attorney Jay, good morning. Si Orly Tinida dito sa radyo na TV pa. Attorney Jay? Nasaan siya? Yun, okay. Attorney, magandang umaga po. Narinig niyo ako na malinaw, Attorney Batumbakal? Malinaw naman. Okay. Malinaw. Salamat po. Nagulat po ba kayo dito sa mga reaksyon ng ilan sa ating mga kababayan, pati na ho yung mga malimit sumigaw ng no to war, mukhang inuudyo ka ng Coast Guard. Tama na yung pambubuli sa inyo. Dapat na kayong lumaban. Attorney Batumbakal, itong mga reaksyon na ito, ano ang inyong basa ho, ano ang inyong pagsusuri ho dyan? Well, yung mga ganyan, no, parang obvious naman na sila, nagpo-provoke naman sila ngayon. No? Dahil hindi tumalab siguro yung dati nilang mga sinasabi, ngayon parang gusto nila maging mas magulo pa. At inudyok pa nila ang Pilipinas na gumante para naman yung kabila magkaroon ng dahilan para balikan tayo ng mas malakas pa. Ibig sabihin, hindi matalinong hakbang o hindi matalinong pagganti yung winoter cannon ka, water cannon mo rin. Attorney Batumbakal? Siyempre, pag titignan mo, no, ano naman kaya ang mangyayari pag winoter cannon natin sila? Mas marami sila. No? So, magkakaroon sila ng excuse, no, na gumawa ng mas marahas pang hakbang. No? Yun naman ang hinihintay kasi nung kabila talagang magkaroon sila ng dahilan para balikan tayo ng mas malakas pa. Okay, parang inuudyokan tayo na gamitin din yung ating water cannon na ang Coast Guard at Navy, pati ang BIFAR o mga barkong meron tayo, ang ating pagkakaunawa, ang water cannon na ginagamit para magligtas ng buhay. Minsan hindi natin tunuring yan na armas para mambuli o mang-oppress, Attorney Batumbakal. Ganun ba yun? Oo, tama po yun. At kung maalala natin, no, isa yan doon sa mga sinabi ng Pilipinas doon pa. Ang water cannon natin, pampatay ng sunog, hindi pang gera, kumbaga. No? So, yung mga ganyang mga suggestion, yun yung totoong war freak bale. No? Yun yung totoong nag-uudyok ng gulo. No? So, parang sa inyong tingin, Attorney Batumbakal, ito'y pang-uudyok para gayahin din natin sila at mag-water cannon din tayo na mukhang mas favorable, mas gusto nilang yun ang magyari. Ganun po ba yun? Opo. Kasi nga yung alam ng China na siya yung mayroong mas malaki at mas malakas na puwersa. No? Kaya naghihintay lang talaga siya ng excuse na gamitin ito laban sa atin. Yung mga reaksyon na kung tayo gaganti, huwag tayo matakot. Andyan naman yung ating mga kalyado. Lalo na andyan ang Amerika, Attorney Batumbakal. Again, no, syempre, yan yung gusto nga nilang mangyari, lalong gumulo yung situation, no? So parang hanggat merong gulo, hanggat meron tension, paborable yan sa China. Yun nga, oo. Dahil yun ang gusto nila para nga matakot tayo, no? Para tayong sumurrender at mga tayong tumiklop. Kung napapansin natin habang nangyayari ito, lalong sumasama ang papel ng China sa mundo, no? Dahil nga tayo, ginagawa lang naman natin ang tama, no? Yung sarili nating katubigan, pinupuntahan natin, yung mga likas yaman dagat, pinoprotektahan natin. Habang yung kabila, lalong nagiging mas obvious araw-araw na talagang sila itong nananakop nga at naangkin ng walang dahilan, ng walang basihan itong ating mga katubigan at likas yaman. Ibig sabihin ito, Doc J, pasensya ka na, nabasa ko attorney kanina, Doc J Batumbakal. Ibig sabihin, Doc Batumbakal, ituloy-tuloy lang natin itong ating ginagawa, yung pag-expose sa mga sitwasyon, pagpapakita nitong asal o gawi ng China Coast Guard at iparating sa international community kung gaano ho katindi kanilang pambubuli. Ganun pa rin ba dapat natin gawin hanggang sa punto nito? Opo, ganun din po, no? Kasi kumbaga yung kahit naman sa ordinaryong buhay, di ba? Pag ikaw binubuli, pag nakita nung kabila na talagang tinitiis mo lang muna at nagtitimpi ka, ang mas napapahiya yung bully. No?
Tapos pag hindi ka na, kumbaga hindi ka nagpapatinag, no? Sila rin yung lalong sumasama ang papel eh. No? Sinasabi nga nila, no, walang mabubuli ko, walang mabubuli ko, walang magpapabuli, no. So pag ganitong pinapakita natin na tinitibayan lang talaga natin ang loob natin at lalo lang sumasama yung papel ng kabila, no. I think that's really the way to go, no. Yung iba kasi sa ating mga kababayan, lalo na doon sa nakita nilang video, hindi talaga nila matiis, hindi nila maatim na parang pag binomba ng tubig yung barko ng Coast Guard, tanggapin na lang natin. Inaasinda pa yung mga radar system ng ating barko, yung watawat pa nga, watawat ng Pilipinas, baka gusto pa nga siguro tanggalin sa pagkakatali na para sa kanila hindi katanggap-tanggap. Sa tingin ninyo, ano ang pinaka mabisa kung hindi man tayo gagatin ng pag-water cannon na maaring indahin ng China kalaunan, Doc Jay? Yeah. Well, una, no, itong laro na to, yung pikon ng talo eh. No? Kaya kailangan hindi tayo magpapikon. Ang mga pwede natin gawin dyan, yung tinatawag na non-asymmetric na response. No? Dahil pinapakita natin sa mundo kung anong tunay na mukha ng Coast Guard, for example, ng China Coast Guard, na ito isang hindi ito maritime safety agency kundi maritime danger agency ito, no. Di dapat dapat i-kampanya na natin ngayon sa buong international community na itigil na ang mga cooperation or kung ano pang mga relation dito sa China Coast Guard, no. Example 'yan. Tapos yung mga fishing vessel nila kuno na actually maritime militia, kitang-kita naman na yung bumangga dito sa ating Coast Guard, no. Again, ipakita rin, i-kampanya din natin sa mundo na dapat yung lahat ng fishery product ng China, no, dapat i-boycott na nila, no, na magkaroon ng sanctions laban sa ganyang klaseng mga behavior, no. So maraming pwedeng gawin, no. Hindi yung hindi direkta laban sa China Coast Guard mismo, pero magiging mas malaki pa rin ang epekto sa China, no. Yung iba pa rin na pwede natin gawin, kunwari, yung lahat ng illegal na mining operation dito sa Pilipinas, for example, matagal ko na itong sinasabi, no. Mga illegal mining operation dito na mga abandoned din ng mga Chinese business, no. Dapat isara na talaga 'yon, no. At wala silang magagawa doon. Ako isasara natin mga illegal businesses, no. Pero lahat 'yan nagbebenepisyo ang China diyan, no? Dahil 'yun ang yun pinagkukuha nila ng nickel, ayan, no? Ginagawa nila, ginagamit nila sa bakal. Again, gagamitin naman sila para sa ekonomiya nila. So maraming pwedeng gawing ganyan, no? Na asymmetric na response. Mayroong mga nagre-react dito eh. Para naman siguro hindi man tayo maipit dalhin na yung balikan na exercise diyan sa may Bahaw de Masinloc o hanggang doon sa mga lugar na pwedeng mayroong banta ng pananakop nitong mga China Coast Guard o mga Chinese vessel, Dr. J? Pwede rin yun. Na-suggest ko rin nga yan sa isa kong kaibigan, no, na mukhang dapat ilapit yung mga exercises dun nga sa Bahaw de Masinloc. No? Dahil kung totoong tinetesting nila ang response natin at ng alliance, no, di sige, pakita natin na maging response. No? Yeah. Okay, panghuli na lang, Dr. Batong Bakal, yung posibilidad na ito ay idulog sa UN. At total, hindi naman tayo siguro kinakapos ng ebidensya. At hawak-hawak din natin ang mga desisyon ng Arbitral Tribunal, ng UN Convention on the Law of the Sea. Ang tanging hawak-hawak lang ng China ay yung kanilang batas tungkol sa 9 and 10 dash line na dineklara naman na walang basihan o hindi dapat ipinatutupad yan. Ang posibilidad na tayo ay makakuha ng sapat na simpatya sa UN, pwede bang mangyari yun? Sakasakaling idulog yan sa General Assembly? Pwede pong mangyari yun, no? Pero una, no, ang UN parang court of public opinion yan, ha? Hindi yan tribunal, hindi yan legislature, pero forum yan, no? Kung saan nagtitipo ng mga bansa at nag-uusap lamang. Pero pwedeng gawin yan na lahat ng ebidensya nito, lang video nito, ilabas dun sa UN, again, para nga magkaroon ng political pressure laban sa China at para makita rin ng China na lahat ng ginagawa niya na pambubuli nito ay hindi isolated lang, no, at mga ibang bansa ay magre-react din, no, kung magpapatuloy siya sa ganyan. Pero siguro papabor ka, Doc Jay, kung sige, kung yan ay inyo talagang ugali nang bubuli kayo, yung mga madadamage ito singilin natin sa Chinese Embassy.
Pwede yun. Pwede rin po, no? Actually, ang pakiramdam ko parang meron sigurong accountant somewhere na talagang binibilang lahat ng mga damage na to, no? Oo. Para in the future, pag nagkaroon ng Claim. paraan, no, pwedeng singilin. Oo, dapat nga ngayon yung nasirang damage ng barkong ng Coast Guard at ng BIPAR padala doon, send the bill sa Chinese Embassy. Dr. Jeff, maraming Opo. salamat sa iyong pag-share at pagbibigay ng paliwanag dyan sa usapin niya. Maganda na rin yun at alam naman natin na labanan na ito parang chess. Maging matalino tayo. Gamitin natin Opo. lahat ng ating natututunan, lalo na yung Art of War ni Sun Tzu. Yung dapat hindi medyo madaling mahuli kung ano ang ating laging aksyon na para maging matagumpay tayo sa ating mga planong pagtatanggol o pagdepensa ng ating bansa. Dr. Matumbakal, maraming salamat po. Welcome po at magandang umaga sila. Magandang umaga po sa inyo. Director ng Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, si Dr. J. Batumbakal ang inyo pong napakinggan.